Ang salamangkerong ito ay nagtayo ng isang matibay na pader sa gitna ng entablado, at sinabi niyang kaya niyang tumaggos sa pader gamit ang kanyang isip. Ang sumunod, tinakpan ng kanyang mga alalay ang entablado at sa isang iglap, ang lalaki ay tuluyan ngang tumaggos sa pader. Namangha ang mga manonood. Nais nilang lahat na ulitin niya ito, kaya't kinailangan niyang ipakita itong muli. Nang isara ulit ang harang, gumawa ng mabilis na pagkumpas ang lalaki. Mabilis na ibinaba ng kanyang kasama ang mekanismo. Isang maliit na lagusan ang lumitaw sa sahig at doon nakasalalay ang sikreto ng paglusot sa pader. At ganoon nga ang nangyari. Si Houdini, ang dakilang salamangkero, ay gumapang ng mabilis. Muli, siya ay bumalik sa paningin ng mga manonood. Sa pagkakataong ito, mas malakas pa ang palakpakan kaysa sa dati. Kinabukasan, inanyayahan siya ng hari na magtanghal sa palasyo. Lumapit si Houdini at sinabing kaya niyang tuparin ang kanilang mga kahilingan. Hiniling niya sa mga tao na isulat ang kanilang mga hiling sa mga piraso ng papel. Pagkatapos, kinuha niya ang mga hiling upang maramdaman nilang totoo ito. Hiniling niya sa prinsesa na bumunot ng isa ng hindi tumitingin. Sa huli, anuman ang hiling, kaya niya itong tuparin. Ngunit nang buksan ito ni Houdini, napagtanto niyang hindi siya marunong magsalita ng Russian. Ang sandaling ito ay nagdulot ng malakas na tawanan mula sa lahat. Lumapit si Houdini sa reyna at nakiusap na tulungan siya sa pagsasalin. Ngunit sumulyap lamang ang reyna, at sinabing imposible itong matupad dahil ang nakasulat ay dapat na muling tumunog ang kampana ng palasyo. Ngunit ang kampana ay hindi pa tumutunog sa loob ng maraming siglo, at ang lubod ay nabulok na, at sira na ang mga hagdanan. Ngunit hindi ito sineryoso ni Houdini. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang panyo, at ipinasok ang isang puting sedang panyo dito. At sa isang iglap, isang lubod ang lumabas mula rito. Habang pinapanood ang himalang ito, lahat ay pumalakpak. Ngunit halata naman na madali lang gawin ang sulamangkang ito. Hiniling niya sa prinsesa na lumapit at tulungan siyang hilahin ang lubad. Pull it again. Sa sumunod na segundo, hilahin itong muli. Muling tumunog ang kampana sa palasyo, na ikinagulat ng lahat ng mga maharlikang naruroon. Para bang narinig nila ang tawag ng kanilang mga ninuno. Sabay-sabay silang napaluhod. Ngunit alam nating lahat na ang salamangka ay pawang peke. At ang dahilan kung bakit tumunog ang kampana ay dahil napalitan na ang hiling noong una niyang makuha ang papel. Kaya sa huli, hindi mahalaga kung anong hiling ang mabunot. Ang matutupad ay ang pagpapatunog ng kampana. Ang dahilan kung bakit maaaring tumunog ang kampana ay dahil sa kanyang kasama. Isang sniper rifle ang inihanda ng maaga sa gusali sa tapat na may silencer sa dulo. Sa sandaling hilahin ng prinsesa ang lubad, kasabay niyang kinalabot ang gatilyo. Agad ding tumunog ang malaking kampana.